pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Lahar na may kasamang malalaking bato, umagos sa ilog malapit sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon matapos ang magdamagang pag-ulan. GMA News Team, muntik matrap. Dalawang sunog sa probinsya sa Cavite, di bababa sa 5 katao, sugatan sa sunog sa Cavite City. Tiangge naman ang nasunog sa Bacoor. Kakaibang restaurant sa Quezon City, nakabaliktad. Mag-Christmas shopping at mamasyal sa Noel Bazaar ngayong long weekend. Grace Lee, may live report. Grand Lotto Jackpot, mahigit 670 million pesos na. Parang blockbuster na pelikula na pinipilahan sa takilya. At ang Grand Christmas Parade sa SM Mall of Asia. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Muli na namang umagos ang lahar mula sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon matapos ang matagal na pagbuhos ng ulan. Nababahala naman ang mga residente dahil sa pagtaas ng ilog na dinadaluyan ng lahar at ng mga naglalakiang bato. Yan ang tinutukan ni Raunak Crisostomo. Wala halos makita sa mga daan sa Irusin, Sorsogon kaninang umaga. Ang mga residente sa Barangay Cogon agad tiningnan ng ilog na karaniwang dinadaluyan ng lahar tuwing umuulan. Rumagasan na naman ang lahar na may kasamang mga bato. Kahapon dahil din sa ulan, malapot na putik ang umagos pababa ng bundok. Pero ang dating parte ng ilog na ito na pinalalim pa kahapon para may madaanan ng lahar, wala na kanina. Tila pinatag na kasi ito ng naglalakihang batong malalaki pa sa tao. Balot din ng putik ang lugar kaya hirap ang mga residenteng makatawid. Bawat takbang sa lahar, may banta sa kaligtasan. Ako na yung ilog, dito yung ilog dati. Naganap na siya ng panibagong daanan pababa. Maging ang news team namin na pupwesto sana sa karaniwang kuhanan ng video na paatras sa lahar na animoy tumunoy. Nang kami makapwesto na sa ligtas na lugar, dalawang lalaki naman ang pili tumawid sa ilog. Maya-maya pa, nagsitakbuhan na ang mga residente. Pilit kaming pinapaalis sa aming pwesto. Nagkaroon na pala ng panibagong daluyan ng lahar na 5 metro lang ang layo sa mga bahay. Di na makatawid ang aming sasakyan sa lakas ng lahar flow. Inaantay lang natin na medyo humina yung agos ng lahar bago tayo tumawid. Dahil kanina yung dinadaanan ng ating sasakyan, umapaw na rin sa lahar. Ilang minuto ang lumipas, humina rin ang daloy ng lahar. Humingi na rin ako ng tulong. Pati ang mga kanilang mga heavy equipments na ipadala na rito kasi hindi lang naman itong barangay apektado. Ang barangay Munbon sa may tulay, tumaas na rin sila doon. At sa may parting Mapaso naman, ganun din. Ikinatuwa naman naming makitang ligtas ang lalaking nagtangkang tumawid sa ilog kanina. Gusto kong tumawid para maano ko yung kung sakali magapos yung aking alagang kambing eh. Ano naman yun? Karne na naman yun. Bagamat unti-unti nang ibinaba ng pagulan ng abong ibinuga ng Bulkang Bulusan, marami pa rin daw na iwan sa gilid ng bundok. Kaya iba yung pag-iingat ang paalala ng FIVOX. Kahapon nga, muli ring nagkaroon ng minor eruption ng bulkan pero di naman ito nakaapekto sa mga residente. Sa ngayon, abnormal pa rin siya. So expected pa rin yung tinatawag nating sudden steam explosion. Problema naman ng ilang residente ang tubig matapos sirain ng lahar ang tubong ilang beses nilang kinumpuni dahil sa lahar. Malaki problema namin yan dito yung tubig. Katulad yung tubig namin, naputol namin yung tubo. Wala na naman kami tubig nito. Yan isang masakit na iniisip ngayon ng mga tao kung paano gagawin sa tubig. Inalam naman kanina ni Senator Kiko Pangilinan ng pangangailangan pa ng mga apektadong residente. Mula rito sa Sorsogon, Raunak Crisostomo, nakatutok 24 oras. Dalawang maghiwalay na sunog ang nangyari sa probinsya ng Cavite. Nakatutok si Ian Cruz.
Sa cellphone video ito, kitang-kita kung paano nilamon ng apoy ang mga stall sa Tiangge sa gilid ng Aguinaldo Highway malapit sa isang mall sa Bacoor, Cavite. Sa isa pang amateur video, makikita ang tindi na lagablab ng apoy na bumalot sa mga tindahan. Nagsimula ang sunog bandang alas 11:43 kagabi. Sarado na noon ang mga tindahan, kaya hindi na naisalba ang ilang paninda. Ang ilan namang stalls na di inabot ng apoy, naagapan ng mga paninda. Diyan po sa Lugawan, may posibilidad po yan na maaaring sa electrical appliances o pwede po mangyari sa LPG. Tinatayang 20 stalls ang nasunog. Napula ang apoy pasado una 20 na madaling araw. Gusto ko din maano talaga po kung ano yung sinamula ng sunog. Siyempre po at malaki din pong pinag-invest namin diyan na puhunan. Di rin gumalaw ang trapiko sa Aguinaldo Highway sa kasagsagan ng apoy. Pasado alas 11 naman, nang masunog ang may 100 bahay sa barangay 62 Mother sa Cavite City, di kalayuan sa Fort San Felipe ng Philippine Navy. Gawa raw sa light material sa mga bahay, kaya mabilis na umakyat ang sunog sa ikalimang alarma. Apektado operasyon ng mga bumbero dahil kasabay nito ang sunog sa Bacoor. Light materials po lahat ng bahay dito. Sa kakaulangan din po ng tubig, hindi namin agad na pula yung sunog. Pito ang sugatan. Si Arturo Makil, halos malapnos ang buong likod, pati mga braso at dibdib sa tindi ng pagkakapaso. Nang balikan ang nasusunog na bahay. Kaso ko loob ng bahay ko, mga gamit ko, inalo ko, inigdas ko. Tulog ba kayo kanina nung nangyari sunog? Ako? Lasing. Sugatan naman ang paat binti ng isang sundalo. Tumapit ito yung ose. Nakaladkad ka? Nakaladkad ako. Ibig sabihin umandar yung Tumatakbo yung fire truck. 2 pasyente sa kalapit na Dr. Olivia Salamanca Memorial District Hospital ang inilikas. Naibalik lang sila sa ospital matapos mapula ang apoy alas 2:30 na ng madaling araw. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog sa Bacoor. Binawi naman ng Cavite Fire Office ang una nitong report na 7 ang nasugatan sa sunog sa Cavite City. 5 lang daw habang 75 bahay naman ang nasunog. Apektado ang mahigit 100 pamilya na wala pang maayos na evacuation center. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan at iba pang sektor. Sa darating na Martes pa, posible makalaya ang dating pulis na si Gerardo Biong ayon sa Bureau of Corrections. Nasentensyahan siya ng 11 taong pagkakakulong dahil sa pagsira ng ebidensya sa Visconde Massacre case. Aantabayanan pa rin daw hanggang bukas kung papayagan ng makalaya si Biong. Kung hindi, mapipilitan daw mag-file ng writ of habeas corpus ang abogado ni Biong. Magdamag na naghintay ang misis ni Biong sa visiting area ng Bilibid sa pag-asang makakalaya ng mister. Pero posibleng sa Martes pa maproseso ang release papers ni Biong. Weekend na po kasi at holiday pa sa Lunes. Pinatitigil muna ng Department of Foreign Affairs ang pagpapadala ng mga OFW sa South Korea sa gitna ng tensyon nito sa North Korea. Pinaboran din ng Department of Labor and Employment at Philippine Overseas Employment Administration ang deployment ban. Kahapon, muli na namang nagpakawala ng artillery ang militar ng North Korea. Isinagawa yun habang nag-inspeksyon doon ang isang opisyal ng US military sa South Korea. Posible raw na lalong uminit ang tensyon sa Korean Peninsula dahil sa nakatakdang pagdaraos ng military exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea ngayong weekend. Sa tala ng gobyerno, aabot sa 46,000 Pilipino ang nakatira sa South Korea at ayon sa Malacanang, may contingency measures na raw ang gobyerno sakaling lumala ang sitwasyon doon. Nagtaas ng presyo ng ilang pagkaing pang Noche Buena. Ayon sa ilan nating kababayan, hindi naman ito makakadlang sa plano nilang paghahanda. Nakatutok si Micaela Papa. Sa monitoring ng Department of Trade and Industry, may ilang Noche Buena items na tumaas ang presyo kumpara sa presyo noong nakaraang taon. Kasama rito ang mayonnaise, fruit cocktail, queso de bola at hamon. Malaki ang tinaas ng mga ito dahil daw sa mataas na pandaigdigang presyo ng asukal. Ang good news naman, may ilang produktong hindi gumalaw ang presyo, tulad ng spaghetti noodles, tomato sauce at kondensada. Paglilinaw ng DTI, hindi price ceiling ang suggested retail price o SRP. Batayan lamang ito upang masigurong hindi aabuso sa presyo ang mga nagbebenta. Gusto natin free market forces, mag-compete kayo. I think the best price control is competition. Pero magtaas man ang presyo, hindi pa rin daw matitinag ang mga Pinoy sa engranding handaan tuwing Pasko. Magpapasko talagang ganun. Tumataas siya talaga. So wala naman tayong choice, maghahanda talaga tayo. We always have a budget for Christmas. Maybe this time it will be a little bit more, pero dahil because the prices are higher. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.
at the Noel Bazaar dito sa World Trade Center sa Pasay. Mahigit 500 ang tindahan dito ng various products na perfect pang regalo for Christmas. Tulad ng isang tindahan dito. Ate, ayan. Kumusta ang tindahan nyo today? Sa ngayon po, marami po kami benta kasi palapit na po ang Pasko at saka kaya maraming namimili po. Thank you. At si Nay naman, Nay. Kumusta na po ang Shopee? Ano po pangalan nila? LB. Sino po kasama nyo dito ngayon? Classmate ko. Classmate nyo po. Ayan. Ilan na yung nabili yung mga gamit? Marami na. Ano yung nagustuhan nyo dito sa Noel Bazaar? Mura. Marami pang pagkain, maraming sample. Ayan. Na, nakapamili ka pa. Thank you very much, Nay. Ayan po mga kapuso, ang sarap-sarap talaga mag-shopping dito sa Noel Bazaar dahil air-condition ang area at hindi lang yon, maluwag ang pasilyo at kung maubusan kayo ng cash, meron din tayo mga ATM. Sa mga naghahandang bumili ng mga regalo for kids, syempre may mahanap din tayo mga regalo ng mga toys, mga action figures from 50 pesos to 300 pesos, Beyblades from 75 pesos to 150 pesos, toy cars from 50 pesos to 100 pesos, and toys for girls as well from 50 pesos to 700 pesos. At syempre, hindi mawala ang mga tindang pagkain. Mga ensaymada, 150 pesos per box, cookies for 60 pesos per box, at Filipino and foreign delicacies. Marami po tayong mahanap dito. Layo ng Noel Bazaar na makalikom ng pondo para sa charities, kabilang na ang Kapuso Foundation, Pantayo ng Mga Bayani Foundation, Associate Missionaries of Assumption. Makinabang din ang proceeds ang Noel P. Gozon Medical Clinic at St. Peter at St. John Parish. Mamaya naman silipin natin ang booth ng ilang celebrities na sumali dito sa Noel Bazaar. Susunod, ang pambihirang kainan sa Quezon City na nakabaliktad. Ang paggunita sa ika-78 kaarawan ni dating Senador Ninoy Aquino. At jackpot prize sa Grand Lotto, umabot na sa 690 million pesos. Tutok na dito sa 24 Oras.